Kaya mo! Oh, pero sounds like lang mga kababayan ha. Talagang nagmura si Benny Abante mga kababayan, ang dakilang obispo dyan sa Kongreso. Yung malaking cross dito mga kababayan, na nagsasabing masama daw ang bunganga ni Duterte, tapos mga kababayan, minura ang isang babae. Isang babaeng vlogger mga kababayan na gusto daw niyang makaganti dahil binabanatan daw siya. Kaya galit na galit si Abante mga kababayan, bakit hindi sumipot ang vlogger na si Joey diyan sa Kongreso? Isang babae po yan si Joey mga kababayan ha. Joey DeVille. Dahil lang gagalaiti talaga si Abante mga kababayan. Parang tumaas ang BP, naging 200/201 ang BP niya mga kababayan dahil minura daw siya Sinabihan daw siya sa social media mga kababayan na nag-aaksaya lang daw siya ng kuryente sa pagsasalita niya dyan sa Congress. Tumatanggap lang daw ng sweldo dyan sa kanilang BS o mga volsya mga kababayan na mga in aid of legislation. Sabi ni Abante, pumunta ka dito at ilabas mo ang tapang mo. Eto na nga sinasabi natin mga kababayan Dati-rati sinabi nila mga kababayan na hindi ang purpose namin dito para maghiganti dahil na-bash kami. Eto na mga kababayan, kitang-kita na kay Abante. Panoorin niyo po ha. Namo. Namo. Uy, Abante, mahiyak ka sa cross mo Tingnan niyo mga kababayan, ang laki ng cross mga kababayan. Tapos, eto pa yung nagsasabing masama ang bunganga ni Digong. Tapos ganyan, babae ang kalaban mga kababayan ha. Ito yung tsura ni Joey mga kababayan na vlogger Yan po mga kababayan Minura ni Abante. Namo. I am referring to aka Joe DeVille. Sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Pakinggan niyo mga kababayan kung fake news ba tong sinasabi ni Joey. Kung fake news, advice namin sa'yo Abante, kasuhan mo. Ngayon mga kababayan, gusto niyang papuntahin dyan para siguro i-contempt. Dahil dyan, wala pong abogado mga kababayan walang due process. Kulong kung kulong. Ikaw ang duwag Abante. Harapin mo sa social media. Gusto ko talagang makita siya at makausap. Sapagkat dito minura niya ako. Dapat lang, namo, Abante. 10 na mga kasamahan mo. Ang sabi niya, Kulang pa yan. may kabobohan sa quad. May kabobohan sa quad. Tanong natin, fake news o hindi? Totoo naman. Utering. Hindi nga marunong mag-English yung ilan. Sayang kuryente sa'yo. Nag-aaksaya lang kayo ng kuryente. Taong bayan ang nagbabayad niyan. Ano yung pack you? Yung mukha mo, tingnan mo. Yan ang mat niyo. Pack you, hindi ko alam yung pack. Pinatawag ba kababayan dahil sa mga salitang iyan? It's a part of the freedom of expression. Kung nasaktan ka, kasuhan mo. Congressman Abante. Lang. Tuloy ko ng buta. Sige, Mr. ituloy mo. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal let's be Anong sabi mo, Fernandez? Hindi yan binuo para gantihan nyo ang mga vloggers? Eto, lumabas na mga kababayan. more Liar! Kayo ang fake news! comprehensive on this approach. Binabasa ko lang Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, Basahin mo lahat ha, yung mura ni Joey. November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi Dapat lang! ko nababanggitin yung mura niya. O pwede, kada segundo mumurahin ka namin Abante ka. Tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this. Tinatanong lang naman pala kayo. Bakit kayo galit? Fake news daw mga kababayan, tinatanong BS. lang. BS. Alam niyo na, yung itsura niyo, mga BS. BS inquiry sa BS, mga bullshit. sagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers, gago. Totoo naman, di ba? Taxpayers ang pinapasahod dito sa mga ulol na mga kababayan November 3, 2024. Si Benny Abante at si Romel Marbil. Si Marbil. Parang malambot mga kababayan sa pakikipaglaban sa droga. Kaya nasabi ito ni mga kababayan ni Joey. Mga Pakinggan nyo, protector ng illegal na droga. Dahil? Dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganoon kasama.
mayroong dahil, mayroong reason si Joey mga kababayan kung bakit nasabi niyan na tila naging protector na ito sa droga. Dahil kung hindi mo nilalabanan mga kababayan hindi ka nagagalit dyan. Hinahayaan mo lang. Kung di ba kaya masyado kayong malambot. Para na rin kayong protector niyan. Pero abante, kung feeling mo na offend ka dyan, kasuhan mo. Malaya ka namang magsampa ng kaso Tapos, papupuntahin mo dyan para i-shortcut mo kangaroo court mga kababayan. Idiretso niya ng contempt. Babae ha. Kung gusto mong lubaban ng patas, kasuhan mo. Tapos, tingnan natin mga kababayan. Gantihan mo sa social media kung ano ang gusto mong sabihin sa kanya. Hindi yung papuntahin mo dyan na wala siyang kalaban-laban, na walang powers mga kababayan. Samantalang kayo, kukuyugin nyo. Mayroon pa kayong contempt order, mga ganyan. Ikukulong. Patas wag gusto mo abante. Tapos, sabing ganyan, si Dan Fernandez Ayutiring si Dan Fernandez. and H. Barber's survey are depressing. Or depressing. Sige, ilabas yung lahat ng mga masasamang salita habang nakikinig ang mga ulol na yan, Lalong-lalo na yung sinabi ni Barbers, mga kababayan, na mga narco-vloggers daw ang mga ito. Dapat magsampa ng kaso ang mga pinatawag na vloggers dyan, mga kababayan, dahil nararapat lang na hindi sila pumunta. Dahil sila ang tinutukoy na narco-vloggers. Mai-endanger ang kanilang mga sarili mga kababayan dahil tinag na sila ni Barbers as narco-vloggers. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. Correct. So what is the hearing for? Smoke screen for the discount. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon. Matindi ang akusasyon na nagsasayang ka lang ng kuryente dyan. Pinapasahod ka ng taong bayan. Totoo naman Na ibinigay nitong gusto ko nilang magmura Magbura ka. Hindi na ako magmumura muna. Hindi magbura tapos namuna mo mga kababayan. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila Ilabas mo din ang tapang mo pero wag dyan. Duwag ka Dyan ka nagtapang-tapangan. Kung saan nagtapang-tapangan si Joey, doon ka humarap. Palibasa mga kababayan, wala na itong presence sa social media kasi dahil nag-lock ata ng account. Dahil hindi niya kinakaya ang mga komento ng mga tao At bakit si Joey lang? Sa dami ng bumati ko sa'yo, si Joey lang talaga. Una mo. Sali mo kami. Pati yung mga nagko-comment dito. Minura ka, abante. Kapag mumurahin pala sila mga kababayan, ipapatawag ka na doon. Mga ulol. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, Walang kalaban-laban. Hindi magmura ka rin. yung pagkaharap dito, hindi makaharap dito. Ano kasi ni swerte? Matapang ka lang dyan dahil mayroon kang kakampi. Tapos hawak nyo pa ang batas dyan. Magkita kayo sa labas. Sige, magmurahan kayo doon, abante. Kahit hindi na sa social media, harapan. Na wala kang content power. Tingnan natin. Joey, hamunin mo nga ito. Hamunin mo ito sa labas. Ng debate reasoning. Tatalunin mo itong ugok na to Mga takot din pala yung mga yan Nagtapang-tapangan, mga kababayan. Obis mo nga ba ito? On the process of administrative Dandansoy. Sabi mo na walang paghihiganti sa parte nyo. Ano yung ginagagawa ng kasamahan mo? Ano lang muna tayo, Congressman Abate. We can tackle that on the interpellation. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter nakalagay dito. Patikim pa lang yan mga kababayan Paano na lang kung pumunta sila dyan? Kawawa mga kababayan, magsitsikan sila sa selda. Meaningful consultation with my lawyers. Gumayad pa na abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully, minumura tayo. Namo! Kulang pa yan. Pasalamat ka nga, may respectfully. Hindi ikaw ang nire-respectfully, kundi yung institusyon nyo. Kahit pa paano mga kababayan, may respect pa sila sa institusyon dahil ang mga tauhan lang naman ang bulok mga kababayan eto, bulok, lahat bulok. Respectfully? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. Hindi daw knowledge ang kailangan nila mga kababayan, samantalang resource person ang tawag nila Joey. Anong kailangan mo ni Joey? Gusto mong ipakontempt, paghigantihan? Kung hindi mo kailangan ng knowledge sila, bakit mo tatawagin resource person? Namo! The lawyer, if this is like... Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo. Pumunta ka sa lawyer mo. Alangan man, si Joey magka-ask ng lawyer na libelous ba yung sinabi ko? So, kakasuhan ko sarili ko. Ikaw ang dapat magkaso, Abante. At sigurado mga kababayan kung magkakaso si Abante ng libel doon sa sinasabi ni Joey.
Kung sinabi man lang niya mga kababayan na exact word yun ha. Pero duda natin mga kababayan, hindi yun ang exact na sinabi ni Joey. Mukhang mayroon yung parang lumalabas o ganyan mga kababayan. Slander, no ha? O nakalagay, Kasuhan mo ng slander. I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Oo. Hindi yun ang pinag-uusap. At narco-vloggers, itanong mo sa katabi mo, ungas. Yan ang nang-aakusa ng mga narco-vloggers at pogo-vloggers na ang mga Duterte na vloggers mga kababayan. Ang pinag-uusapan natin, yung mga sinabi niya. Oh, Oo, nag-aaksaya ka lang ng kuryente. tapos Namo. respectfully, Elizabeth Joey Cruz, nga nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Oo. Humarap ka dito. Wow! Ikaw ang humarap. Sige, magharapan kayo sa media na lang, mainstream media. Tingnan natin. Huwag dyan. Ano kasi di swerte? Sinong bobo ang haharap dyan mga kababayan na walang kalaban-laban? Kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka. Oh, namo! Kami, nagmumura din sa'yo, namo. Nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Wow, walang kalaban-laban. Dito. Dito. Oh. Namo. Namo! Obispo, masusunog ka sa impyerno. Chairman. Wait. Oh. Yan si Joey, Joey. Lakasan mo pa ang mura mo kay Abante. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.